I said take the pill right now, Leah! Don't make me tell you again! Tanga ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na inumin mo to? Ang boses ni Gabriel ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng aming marangyang dining room. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang baso ng tubig sa aking kamay ay muntik ng dumulas dahil sa panginginig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang Gabriel na nakatayo sa harap ko ngayon ay hindi ang lalaking mahinahon na nagpakasal sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na. Leah, sumagot ka. Bakit ang tigas ng ulo mo? Para sa'yo naman ito eh. Para sa akin. Laging para sa akin. Iyan ang laging sinasabi niya. Napalunok ako. Pilit na pinapakalma ang puso kong halos lumabas na sa dibdib. Dahan-dahan kong inabot ang botelya ng gamot na ibinalibag niya sa mesa kanina. Ang mga daliri ko ay nanginginig pa rin. Ito ang mga bitamina na kailangan ko raw inumin araw-araw para sa aking panic attacks at makakalimuting isip. Pero sa tuwing iinom ako nito, lalo lang akong nanghihina. Lalo lang lumalabo ang mundo. Sorry, Gab. Nakalimutan ko lang. Mahina akong sagot. Halos pabulong. Takot akong tumingin sa mga mata niya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa sigaw, bigla siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Masyadong mahigpit. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya. Parang kadenang pumupulupot sa akin. Hinaplos niya ang buhok ko, pero wala akong naramdamang init. Ang naramdaman ko lang ay ang lamig ng isang may-ari na sinusuri ang kanyang mamahaling gamit. Shh! Tahan na mahal. Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Alam mo namang ayaw kitang nakikitang nagkakaganyan. 'Di ba? You are sick, Leah. You need help. At ako lang ang makakatulong sa'yo. Wala nang iba. Sige na, inumin mo na to para gumaling ka na. Kumuha siya ng isang kapsula at inilagay ito sa palad ko. Kulay asul, makintab. Nakatitig siya sa akin, naghihintay. Ang kanyang mga mata ay parang CCTV camera na nakabantay sa bawat galaw ko. Walang takas. Inilagay ko ang kapsula sa bibig ko at uminom ng tubig. Nakita kong ngumiti siya, isang ngiti ng tagumpay. Hinalikan niya ako sa noo bago tumalikod para kunin ang briefcase niya. Aalis na ako. May meeting ako sa mga investors. Huwag kang aalis ng bahay, okay? Mainit sa labas. Baka sumakit na naman ang ulo mo. I love you. I love you too, sagot ko. Pero ang mga salitang iyon ay parang abo sa dila ko. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang tunog ng makina ng sasakyan na papalayo, agad akong tumakbo sa lababo. Idinura ko ang kapsula na itinago ko sa ilalim ng dila ko. Bumagsak ito sa puting tiles ng lababo, basa at natutunaw na. Humingal ako habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay estranghero. Ang mga mata niya ay lubog, ang balat ay maputla, at ang dating masayahing Leah ay wala na. Napalitan na siya ng isang sunod-sunurang manika na nakatira sa isang mansyon sa Makati. Sabi ni Gab, praning lang daw ako. Sabi niya, masyado akong sensitive. Tabi na Dihaya. Swerte ako dahil siya ang asawa ko. Ang gwapo, mayaman, at respetadong Gabriel Montero na sinasamba ng lahat. Pero bakit pakiramdam ko ay dahan-dahan akong namamatay? Pinulot ko ang basang kapsula at pinunasan ito ng tissue. Kinuha ko rin ang botelya ng gamot na naiwan sa mesa. Matagal ko nang napapansin na laging tinatanggal ni Gab ang label ng mga gamot na binibigay niya. Ang sabi niya, inililipat lang daw niya sa mas magandang lalagyan para hindi makalat tingnan. Organizer daw kasi siya. Pero sa pagkakataong ito, may maliit na bahagi ng sticker ang naiwan sa likod ng takip. Isang maliit na code at ilang letra. Dali-dali akong pumunta sa kwarto
at kinuha ang aking cellphone. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitipa sa search bar ang code na nababasa ko. CLOZA 100 mila. Ang resulta sa cellphone ko ay parang yelo na dumaloy sa aking ugat. Hindi ito vitamin, hindi ito gamot sa anxiety. Clozapine, isang malakas na antipsychotic, ginagamit para sa mga malalang kaso ng schizophrenia at bipolar disorder. Ang side effects ay weight gain, pagod, tremors at memory loss. Memory loss. Nang hina ang mga tuhod ko. Ito ang dahilan kung bakit laging blanko ang isip ko. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay laging may ulap sa utak ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Pero wala akong lakas. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim, nakakapangilabot na lamig. Ito ang pagmamahal ni Gabriel, ang kanyang pag-aalaga. Umupo ako sa sahig. Ang cellphone ay nahulog sa tabi ko. Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang takot na unti-unting lumalaganap sa buong sistema ko. Ito ba ang ginawa niya sa akin? Ginawa niya akong baliw. Ginawa niya akong dependent. Ginawa niya akong isang kulungan para sa sarili ko. Narinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Si Gabriel. Ang text niya. Wifey, are you okay? Nag-aalala ako sa'yo. Just checking in. Isang demonyo na nagpapanggap na anghel. Pinunasan ko ang mga luha ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ako pwedeng bumigay. Kailangan kong maging malakas. Para sa sarili ko. Kailangan kong malaman ang lahat. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko, bumaba ako sa dining area. Ininom ko ang kape ko na malamig na. Sumagi sa isip ko ang pinaka-ipinagbabawal na lugar sa bahay na ito. Ang private office ni Gabriel. Ang sabi niya, sacred place daw iyon. Doon niya ginagawa ang mga importanteng transactions niya. Huwag kang papasok doon, mahal. Delikado. Paalala niya lagi. Pero ngayon, pakiramdam ko, ang peligro ay hindi sa loob ng opisina, kundi sa labas nito, sa pagitan namin. Pumunta ako sa opisina ni Gabriel. Ang pinto ay nakasarado, pero hindi nakakandado. Dahan-dahan kong binuksan. Amoy matamis na tabako at mamahaling papel. Lumipas na ang tanghali at mainit na ang sikat ng araw sa Makati. Pero sa loob ng opisina ay malamig. Parang isang libingan. Ang kanyang mesa ay malinis at maayos. Masyadong maayos. Lahat ay may kanya-kanyang pwesto. Ang leather-bound books, ang mga awards na nakakuha niya sa iba't ibang business organizations. Lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at pagiging perpekto. Sinimulan kong halughugin ang mga drawers. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Isang liham, isang resibo, isang palatandaan. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Bawat kaluskos, bawat tunog ay nagpapatalon sa akin. Sa pangatlong drawer, sa ilalim ng tumpok ng mga financial reports, nakita ko ang isang maliit na brown envelope. Walang label. Tanging ang logo lang ng isang kilalang law firm. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong binuksan. Mga kopya ng bank statements. Puro malalaking halaga ang naka-highlight. Mga transfer sa bank account ng nanay ko. Buwan-buwan. Regular. Pang-ospital sa nanay mo, mahal. Para sa tuition fee ng kapatid mo. Iyan ang mga salitang sinasabi niya noon. Kaya pala hindi ako pwedeng lumabas sa relasyong ito. Utang na loob. Sa ilalim ng mga bank statements, may isa pang dokumento. Isang kopya ng life insurance policy. Ang pangalan ko, Leah Cruz Montero, ang insured. Ang beneficiary, Gabriel Montero. Ang halaga, isang nakakapangilabot na 80 milyong piso, 80. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. 80 milyong piso para sa buhay ko. Hindi ako pinahahalagahan ni Gabriel bilang asawa. Isa lang akong investment, isang asset na may expiration date. Biglang, ting, may tumunog sa intercom na nasa mesa. Isang lumang model na bihirang gamitin. Nanginginig ang kamay ko nang pindutin ko ang button
para sagutin. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot, parang galing sa malayo. Attorney Vega, I'm just confirming the accident report. Is it ready for signing? Attorney Vega? Si Attorney. Ronald Vega ang personal lawyer ni Gabriel. Accident report? Anong accident report? Hello? Nariyan pa ba kayo? Tanong ng babae. Hindi ako nakasagot. Ang utak ko ay nagproproseso ng impormasyon. Accident report, life insurance, clozapine. Lahat ay nagsama-sama, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. May biglang bumukas na pinto sa itaas. Ang tunog ng mga yabag ay unti-unting papalapit. Pababa. Mula sa hagdanan. Si Gabriel. Umuwi na siya. Nataranta ako. Ibinagsak ko ang folder sa drawer. Pilit kong isinasara. Ngunit masyadong maraming papel. Hindi maisara ng maayos. Nakarinig ako ng isa pang yabag. Malapit na. Napatingin ako sa drawer. Nakita ko ang maliit na sulok ng life insurance policy na sumisilip sa pagitan ng mga papel. At sa mismong oras na yon, narinig ko ang boses ni Gabriel. Mula sa pinto ng opisina. Mahal, may hinahanap ka ba? Mahal, may hinahanap ka ba? Ang boses ni Gabriel ay kalmado, pero sa pandinig ko ay parang yelo na bumaba sa aking gulugod. Nanginginig ako. Pilit kong isinara ang drawer, ngunit huli na. Ang sulok ng insurance policy ay nakalabas pa rin, ngunit hindi niya napansin. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, puno ng pag-aalala. Bakit ka nandito, mahal? Alam mong bawal ka dito sa office ko, di ba? Delikado. Napaatras ako. Ang bawat salita niya ay parang latigo. Hindi ko na alam kung paano siya haharapin. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panloloko ay biglang luminaw sa harap ng aking mga mata. Masama lang ang pakiramdam ko, Gab. Napadaan lang ako dito. Hinahanap ko lang yung charger ng phone ko. Pilit kong ngumiti, kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makatingin sa mga mata niya. Alam kong babasahin niya ang takot at kasinungalingan doon. Napakasakit ng ulo ko, Gab. Gusto kong magsimba. Payagan mo ako, please. Nagulat siya sa sinabi ko. Bihira akong magsimba simula nang kami ay ikasal. Niyakap niya ako ng mahigpit. Oh, mahal, kung yan ang gusto mo, basta mag-ingat ka. Hinalikan niya ako sa noo. I love you. Baka nakakalimutan mo lang. Nang makalabas ako sa bahay, pakiramdam ko ay nakawala ako mula sa isang bitag. Ang sikat ng araw sa labas ay nakakasilaw, ngunit mas gusto ko ito kaysa sa dilim sa loob ng aming mansyon. Sumakay ako sa taxi at sinabi sa driver na dalhin ako sa pinakamalapit na simbahan. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong huminga. Ang simbahan ay halos walang tao. Ang mga bangko ay bakante. Umupo ako sa likod, sa pinakadulong bahagi. Nilibot ko ang paningin ko. Ang mga kandila ay may maliliit na apoy. Nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng simbahan. Ang katahimikan ay nakakapawi ng nerbiyos. Niyuko ko ang ulo ko. Hindi ako makapanalangin. Ang isip ko ay puno ng mga tanong. Bakit? Bakit niya ito ginagawa sa akin? Ano ang nagawa kong mali? Naramdaman ko ang isang tao na umupo sa tabi ko. Hindi ko pinansin. Gusto kong mapag-isa. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang mahinang hikbi. Isang babae. Nakasuot ng itim na damit. May belo sa ulo. Niyuko niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nag-aalala ko sa kanya. Naiiyak na, sabi niya. Hindi ko maintindihan. Tumingin ako sa kanya. Mga edad ko lang siya. Pero ang mga mata niya ay puno ng sakit at lungkot. Para akong nakakita ng sarili ko sa kanya. Ang ganoong klase ng sakit. Ang ganoong klase ng takot. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay lumuluha ngunit matapang. Kilala mo si Gabriel Montero? Tanong niya. Napakagat ako ng labi. Alam niya? Paano? Tumango ako ng dahan-dahan. Oo, siya ang asawa ko. Ngumiti siya ng mapait.
Ang dating asawa ko, si Maya del Rosario. Nagulat ako. Dating asawa? Hindi ko alam na may pinakasalan siyang iba. Never niyang nabanggit. Wala akong alam. Ang pangalan ko ay Inspector Maya del Rosario. Hindi ako pulis ngayon. Kapatid ako ng dating asawa ni Gabriel. Ang kapatid kong si Lena. Lena? Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang pangalang yon ay pamilyar. Parang narinig ko na noon. Nagpakamatay si Lena. Iyan ang sabi ng pulis. Depressed daw. Iniwan daw ni Gabriel ang lahat ng papeles para sa cremation. Tapos kinolekta ang insurance. 2 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang buong katawan ko. Isang tao pa. Isang babae pa na pinatay sa parehong paraan. May kinuha si Maya mula sa kanyang wallet. Isang lumang litrato. Si Gabriel nakangiti. Kasama niya ang isang babae. Maganda. Mukha siyang masayahin. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. Lena, magkamukha kayo. Ang sabi ni Gabriel, wala na raw kayong kapatid. Ayaw niya akong makipag-ugnayan sa pamilya mo. Nilapitan ako ni Maya. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kanyang kamay. Hindi nagpakamatay ang kapatid ko, Lia. Pinatay siya. Katulad ng ginawa niya sa isa pa niyang asawa bago si Lena. At katulad ng gagawin niya sa'yo. Nalaman ko ang tungkol sa clozapine. Hindi ito para sa'yo, Lia. Para ito sa plano niya. Lumunok ako. Ang mga salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Kailangan ko ng patunay. Pero bakit? Tanong ko. Bakit niya ginagawa ito? Pera at kontrol. Gusto niya ng perpektong buhay na hindi kanya pwedeng bitawan. Maya-maya, naglabas si Maya ng isang maliit na folder. Naglalaman ito ng mga kopya ng death certificates. 2 babae parehong suicide. Parehong beneficiary, Gabriel Montero. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng sikmura ko. Gusto kong sumuka. Ang lahat ng ito ay masyadong totoo. Masyadong malupit. Huwag kang magtiwala kay Gabriel, Lia. Hindi siya ang akala mo. At may plano siyang malaki para sa'yo. Maya kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang calendar. May pulang circle sa isang petsa. 1 linggo mula ngayon. Ang anniversary ninyo, Lia. Ang araw na pinatay niya ang kapatid ko. Iyan ang araw na pinipili niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ang anniversary namin. Ang petsa na yon. Gagawin niya ito sa'yo, Lia. Sa anniversary ninyo. Kailangan mong mag-ingat. Marami na siyang pinatay. Ang mga salitang iyon ng niyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Parang bomba na sumabog sa loob ng aking isip. Ako ang susunod. Ako ang ikatlong biktima. Napatayo ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakas. Gusto kong tumakbo. Tumayo rin si Maya. Ngumiti siya. Pero ang nangiting iyon ay puno ng lungkot. Hindi ka dapat matakot, Lia. Kailangan mong lumaban. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Pero ikaw lang ang pwedeng magligtas sa sarili mo. Maya-maya, napatingin si Maya sa kanyang relo. Kailangan ko nang umalis. Pero kailangan nating mag-usap ulit. Bukas. Magkita tayo sa Cafe Amore, sa tapat ng City Hall, 3:00 ng hapon. Huwag kang papakita kay Gabriel na may alam ka. Naiwan akong mag-isa sa simbahan. Ang mga salita ni Maya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang anniversary namin. 1 linggo mula ngayon. Ito ang araw ng kamatayan ko. Naglakad ako palabas ng simbahan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang araw sa labas ay nakakasilaw. Tumingin ako sa kalendaryo sa aking relo. Ang petsa ay pula, parang dugo. Ang pula sa kalendaryo, ang petsa ng aming anibersaryo. Hindi na ito simbolo ng pagmamahalan, kundi isang countdown sa aking kamatayan. Nanginginig ang mga kamay ko habang naglalakad sa kalsada. Ang bawat tao na nakasalubong ko ay tila mga anino lamang. Ang ingay ng Makati ay parang tunog ng kampana ng kamatayan. Kailangan kong umuwi, pero ayaw ko. Gusto kong tumakas, gusto kong sumigaw. Pero saan ako pupunta? Ang tanging lugar na naisip ko ay ang bahay ng nanay ko.
Ang aming maliit na bahay sa Tondo. Doon ako lumaki. Doon ako nagkaroon ng tunay na pamilya. Sigurado akong tatanggapin nila ako. Poprotektahan. Sumakay ako ng taxi. Habang papalapit kami sa Tondo, bumalik ang mga alaala. Ang amoy ng sariwang simoy ng hangin. Ang ingay ng mga bata na naglalaro sa kalsada. Ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa labas ng kanilang bahay. Isang simpleng buhay. Isang buhay na matagal ko nang hindi nararanan. Nang makarating ako sa harap ng aming bahay, nakita ko ang aking nanay at ang aking nakababatang kapatid na si Ben. Nagtatawanan sila. May bagong set ng sala si nanay at si Ben may bago ring cellphone. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay abot tenga. "Nanay! Ben!" sigaw ko. Nagulat sila. Yumakap si nanay sa akin ng mahigpit. "Anak! Buti naman at napadaan ka. Miss na miss ka na namin." Ngumiti ako. Pilit. Pero ang puso ko ay mabigat. Nakita ko ang mga regalo. Alam ko kung sino ang nagbigay. Si Gabriel. Pinapasok ako ni nanay. Sa loob, mas lalong luminaw ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay ay may bagong gamit. Bagong ref, bagong TV, bagong electric fan. Lahat ay galing kay Gabriel. Ang bait talaga ng asawa mo, anak. Hindi niya kami kinalimutan. Ang laki ng pasasalamat namin sa kanya, sabi ni nanay habang naghahanda ng kape. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na siguro gumaling ang sakit ko sa puso. Umupo ako sa upuan. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong sabihin sa kanila ang lahat. Gusto kong sabihin na ang kabaitan ni Gabriel ay isang bitag. Pero paano? Paano ko sasabihin na ang lalaking sumagip sa kanila mula sa kahirapan ay isang mamamatay tao? Na ang donasyon niya ay binabayaran ng buhay ko? Nanay, Ben, may gusto akong sabihin sa inyo. Simula ko. "Ano yan, ate?" Tanong ni Ben. Busy sa pag-unbox ng kanyang bagong cellphone. "Kuya Gab gave me this. Ang ganda, di ba?" Sabi niya, para daw sa akin ito para makipag-ugnayan ako sa kanya kung may problema ako. Napangiti ako ng pilit. Nagsimula na naman. Ang kontrol ni Gabriel. "Nanay, kailangan kong lumayo kay Gabriel." Diretsahan kong sabi. Nahulog ni nanay ang tasa ng kape na bali ang ceramic. "Ano ang sinasabi mo, Lia? Ano na naman bang pinagsasasabi mo? Nag-aaway na naman ba kayo?" Galit na tanong ni nanay. "Bakit ganyan ka? Hindi ka marunong magpahalaga. Ang dami niyang naitulong sa atin." "Pero nanay, hindi niyo naiintindihan." "Ang naiintindihan ko, Lia, ay napakaswerte mo sa asawa mo. Tingnan mo kami. Ano na lang ang mangyayari sa amin kung hindi siya dumating? Sino ang magbabayad ng gamot ko? Sino ang magpapaaral kay Ben?" Galit na galit si nanay. "Hindi ka na nakikisama. May asawa ka na, Lia. May obligasyon ka sa kanya." Obligasyon. Utang na loob. Ang mga salitang yon ay parang tinig ng demonyo sa aking isip. "Kuya Gab said, ate, na you're acting weird lately. Madalas ka raw nakakalimot at nag-iisip ng kung ano-ano." Biglang sabi ni Ben, nakatingin sa akin ng may pagtataka. Sabi niya, "Wag daw kami maniwala sa mga imagination mo." Nanlumo ako. Sinabi ni Gabriel sa kanila, ginawa na niyang baliw ako sa harap ng sarili kong pamilya. Hindi na ako mapagkakatiwalaan. Ang mga salita ko ay walang bisa. Naramdaman ko ang paglamig ng buong bahay. Ang init ng pagmamahal ng pamilya ko ay napalitan ng pader ng pagkakasala at kawalan ng tiwala. Wala na akong mapupuntahan. Wala na akong mapagsasabihan. Napatayo ako. "Aalis na ako, nanay," sabi ko. "Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba, may ibang tatanggap sa'yo sa ganyan mong ugali?" Galit na sabi ni nanay. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at lumabas ng bahay. Ang sariwang simoy ng hangin na minahal ko ay ngayon ay parang lason na. Ang Tondo ay hindi na ang aking kanlungan. Ito ay isa ng patibong. Naglakad ako palayo.
Ang bawat hakbang ay mabigat. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang lumubog. Ang langit ay nagiging kahel at pula. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Si Gabriel. Kinuha ko ang cellphone. Nag-aalangan akong sagutin. Mahal! Ang boses niya ay malambing. Masyadong malambing. Nasaan ka? Nag-aalala ako. Umuwi ka na. Gusto kitang yakapin. I love you. I love you. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyo na bumaon sa aking puso. Inihatid ng isang taxi. Tumigil ito sa tapat ko. Nakita ko ang salamin ng bintana na dahan-dahang bumaba. At doon, nakita ko si Gabriel, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na humihigop sa akin. Uwi na tayo, mahal, sabi niya. Dito ka lang sa piling ko, ligtas ka. Uwi na tayo, mahal. Dito ka lang sa piling ko, ligtas ka. Ang mga salita ni Gabriel ay parang lambat na biglang bumalot sa akin. Ligtas? Sa piling niya? Wala nang mas delikadong lugar sa mundo kaysa sa tabi niya. Ngunit wala akong pagpipilian. Alam ko na ang bawat galaw ko ay binabantayan. Alam ko na hindi ako pwedeng tumanggi. Sumakay ako sa kanyang sasakyan. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng makina at ang pagtibok ng sarili kong puso. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang aking sarili. Isang manika na walang buhay. Isang biktima na walang magawa. Nang makarating kami sa mansyon, dahan-dahan akong bumaba. Pero bago ako makapasok, hinawakan niya ang aking kamay. Mahal, may surprise ako sa'yo, sabi niya, nakangiti. Para sa anniversary natin. Kinabahan ako. Alam ko na ang ibig sabihin ng surprise mula kay Gabriel. Hindi ito tungkol sa kaligayahan ko. Ito ay tungkol sa kanyang plano. Ano yon, Gab? Pilit kong gumiti. Mag-honeymoon tayo ulit, masigla niyang sabi. Sa El Nido, 1 linggo, mahal. Tayong dalawa lang. Para ma-relax ka at para maibalik natin ang dati nating pagmamahalan. El Nido, isang resort na liblib, malayo sa lahat. Isang perpektong lugar para sa isang aksidente. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Ito na. Ang plano niya. Ang petsa ng aming anibersaryo ay papalapit na. Pero Gab, hindi ba masyadong mahal? Tsaka, ang dami mong trabaho. Pilit kong pagtutol. Ano ka ba, mahal? Para sa'yo gagawin ko ang lahat. Sagot niya. At huwag kang mag-alala sa pera. Mayroon tayong sapat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Bumalik kami sa loob. Umakyat ako sa kwarto. Ang isip ko ay parang naglalakad sa isang minahan. Bawat hakbang ay maingat. Bawat galaw ay may panganib. Kailangan kong kumilos. Ngayon, bago pa mahuli ang lahat, kinuha ko ang cellphone ko. Gusto kong tawagan si Maya. Pero paano? Si Gabriel ay laging nakabantay. Naalala ko ang Cafe Amore na sinabi niya sa tapat ng City Hall. May ideya ako. Lumabas ako ng kwarto at naglakad pababa. Nakita ko si Gabriel sa sala, nakaupo at nagbabasa ng dyaryo. Gab, may kailangan akong bilhin, sabi ko. Gusto ko ng bagong damit para sa honeymoon natin. Alam mo naman, gusto kong maganda ako para sa'yo. Tinaas niya ang kanyang tingin mula sa dyaryo. Sige mahal, pero kailangan kong sumama sa'yo. Hindi maganda kung mag-isa kang lalabas. No, Gab. Gusto kong sorpresahin ka, sabi ko. Pilit na pinapakita ang pagiging masayahin. Gusto kong mag-isa akong mamili. Promise, hindi ako magtatagal. Nag-alinlangan siya. Alam ko na. Ayaw niyang mawala ako sa paningin niya. Sige, sabi niya, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Pero kailangan mong magdala ng driver at kailangan mong i-text ako every hour, okay? Tumango ako. Isang maliit na tagumpay, mabilis akong lumabas. Ang driver ay naghihintay na. Sumakay ako sa kotse at sinabi sa driver na dalhin ako sa isang mall.
Pero sa kalagitnaan ng biyahe, binago ko ang direksyon. Kuya, pwede mo ba akong ihatid sa City Hall? Tanong ko sa driver. May kailangan lang akong asikasuhin doon. Nagulat ang driver. Pero ma'am, malayo po iyon. Wala kang sasabihin kay Gab. Okay? Sabi ko. Bibigyan kita ng malaking tip. Nag-alinlangan ang driver, pero sa huli, tumango rin siya. Nang makarating kami sa City Hall, agad akong bumaba. Naglakad ako papunta sa Cafe Amore. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nang makapasok ako, nakita ko si Maya. Nakaupo siya sa isang sulok, nakasuot ng ordinaryong damit. Ngumiti siya nang makita ako. Lumapit ako sa kanya at umupo. Hindi ako nagsalita. Nanginginig pa rin ako. Nakita mo na ba ang calendar? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina. 1 linggo na lang, Lia. Tumango ako. Alam ko, honeymoon sa El Nido. Pinaplano niya ang aksidente ko doon. Nilagay ni Maya ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi ka mag-iisa, Lia. Hindi ka hahayaan na maging tulad ng kapatid ko. Inilabas ni Maya ang isang mapa ng resort sa El Nido. Narito ang plano. Ito ang iyong honeymoon. At ito ang magiging bitag niya. Tiningnan ko ang mapa. Ang kanyang mga kamay ay nagturo sa iba't ibang lugar. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang papel sa plano. May isang bagay lang akong kailangan, sabi ko. Kailangan ko ng isang bagong damit. Isang damit na isusuot ko sa aking anniversary party bago kami umalis. Nagulat si Maya. Bakit? Bakit? Dahil doon ko siya babaliktarin. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ako maghihintay na patayin niya ako. Ako ang papatay sa kanyang imahe. Tiningnan ako ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Ito ang magiging huling honey ng Gabriel, sabi ko. Hindi na siya makakapanakit pa ng iba. Nang makabalik ako sa mansyon, sinalubong ako ni Gabriel na may ngiti sa mga labi. Hawak niya ang isang eleganteng paper bag mula sa isang mamahaling butik. Mahal, ito ang regalo ko sa iyo para sa anniversary dinner natin. Sabi niya, gusto kong maging pinakamaganda ka mamaya. Kinuha ko ang paper bag, isang kulay ginto na gown. Napakaganda, napakamahal. Pero sa tingin ko, para itong abito ng isang biktima na idadamit sa kanyang huling hapunan. Salamat, Gab. Pilit kong ngangiti. Ang ganda. Siyempre, sabi niya, para sa'yo. Umaga ng araw ng anibersaryo, 1 linggo na ang nakalipas simula nang makita ko ang pulang bilog sa kalendaryo. Ang oras ay papalapit na. Bago ang dinner party, sinabihan ako ni Gabriel na gusto niyang kaming dalawa lang ang kumain sa dining room. Private celebration lang, mahal, sabi niya. Bago ang malaking party mamaya. Kinabahan ako. Ito na. Ang huling hapunan. Nang umupo ako sa mesa, nakita ko ang isang botelya ng Chateau Lafite. Ang paborito ni Gabriel at isang kakaibang ulam na hindi ko pa nakikita kailanman. Ano yan, Gab? Tanong ko. Niluto ko yan para sa iyo, mahal. Sabi niya, nakangiti. Espesyal na recipe para sa ating anibersaryo. Naramdaman ko ang paglamig ng sikmura ko. Espesyal na recipe. Alam kong meron itong lason. Gab, hindi ko kayang kumain ng marami, sabi ko. Masakit ang tiyan ko. Ano ka ba, mahal? Magugustuhan mo yan, pilit niya. Kahit kaunti lang. Inilagay niya sa plato ko ang ulam. Kumikinang ang sarsa. Ang amoy ay matamis. Pero alam kong may nakatago sa likod ng lahat ng iyon. Cheers, mahal, sabi niya. Itinaas ang kanyang baso. Sa ating pagmamahalan, sa ating walang hanggang pagsasama. Itinaas ko rin ang baso ko. Nakatitig ako sa kanya. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo. Cheers, sabi ko, pilit nang ngumiti. Uminom siya. Ako, dahan-dahan kong inilapit ang baso ko sa aking labi. Pero bago ko inumin, kunwari ay napaubo ako. Gab, kailangan kong mag-CR, sabi ko. Ngayon, tanong niya. Sorry, Gab, hindi ko na kaya, sabi ko.
Pilit na pinipigilan ang aking pag-ubo. Tumango siya. Sige, bilisan mo lang. Tumakbo ako sa banyo. Agad kong ibinuhos ang laman ng baso sa lababo. Hindi ko hahayaan na mapasama ako. Nang makabalik ako, nakita ko si Gabriel na nakatitig sa akin. Okay ka na, mahal? Tanong niya. Tumango ako. Okay na, sorry. Sige, kumain ka na, sabi niya. Pilit kong kinain ang kaunting pagkain. Ang bawat subo ay parang lason. Gab, may tanong ako sa'yo, sabi ko. Minahal mo ba talaga ako? Nagulat siya sa tanong ko. Ngumiti siya. Ano ka ba, mahal? Oo naman. Ikaw lang ang mahal ko. Talaga? Tanong ko. O minahal mo lang ang idea ng pagmamahal? Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang kanyang ngiti ay nawala. Bakit mo naman natanong yan, mahal? Sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig. May problema ka na naman ba? Wala naman, sabi ko. Naisip ko lang. Kasi, iba ang pagmamahal na nakikita ko sa'yo. Hindi ito malaya. Ang pagmamahal ko ay proteksyon, Lia. Sabi niya, pinoprotektahan kita mula sa mundong ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya at tiningnan. Biglang nagbago ang kulay ng mukha niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. May biglang dumating na text. Sino yan, Gab? Tanong ko. Wala. Mabilis niyang sabi. Mga trabaho lang. Pero alam kong hindi. Ang reaksyon niya ay hindi normal. Mayroong isang bagay na nangyayari. Maghanda ka na, mahal, sabi niya. Malapit na ang party. Pagkatapos ng hapunan, nagmadali akong umakyat sa kwarto. Kinuha ko ang baso ng alak na ibinuhos ko sa lababo. Ang tubig sa lababo ay naging berde. May nakita akong dahon. Isang dahon na hinalo sa ulam. Nilagay ko ang baso sa bintana. Kinabukasan, nakita ko ang halaman sa labas na unti-unting nalalanta. Ang mga dahon nito ay nagiging kulay itim. Hindi na ako maghihintay. Kailangan kong gawin ang aking plano. Ngayon, ang gintong gown, ang pinakamahal at pinakamagandang damit na pagmamay-ari ko. Ngayon, ito ang aking baluti. Ang bawat sequin ay tila naglalaman ng lakas ng loob na matagal nang natutulog sa akin. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang dating Lia, ang babaeng walang boses, ay nawala na. Pinalitan ng isang mandirigma na handang lumaban. Narinig ko ang katok sa pinto. Si Gabriel. Mahal, handa ka na ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ngayong gabi, hindi ako ang magiging biktima. Binuksan ko ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napakaganda mo, mahal. Ngumiti ako. Para sa'yo. Sabay kaming bumaba. Ang mansyon ay puno ng mga tao. Mga matataas na personalidad sa lipunan. Mga kaibigan ni Gabriel. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Lahat ay nakangiti. Lahat ay nagkukwentuhan. Pero sa mata ko, sila ay mga anino lamang. Mga manonood sa isang dula na ako ang bida. Nakita ko ang nanay at kapatid ko sa isang sulok. Nagulat sila nang makita ako. Nakasuot sila ng mga simpleng damit, hindi nabibilang sa mundong ito. Nilapitan kami ni Gabriel, niyakap sila. Kumusta po kayo, tita? Ben, magalang na sabi ni Gabriel. Salamat sa pagdalo. Ngumiti si nanay. Salamat, Gabriel. Napakaganda ng party mo at napakaganda ng asawa mo. Ngumiti ako ng pilit. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking palabas. Nakaramdam ako ng pagkakaba. Nasaan si Maya? Nakita ko ang ilan sa mga waiters. Naghahanap ako ng anumang senyales. Ngunit wala. Mahal, kailangan nating batiin ang mga bisita. Sabi ni Gabriel, hinawakan ang aking baywang. Gusto kong ipakita sa kanila na masaya tayo, na gumagaling ka na. Hinalikan niya ako sa noo. Kahit alam kong nahihirapan ka pa rin sa iyong kondisyon. Nanginginig ako. Sa harap ng lahat, ipinapakalat niya ang kasinungalingan na may sakit ako sa pag-iisip.
Naglakad kami sa gitna ng mga bisita. Bawat kamay na kinakamayan ko, bawat ngiti na sinasalubong ko ay parang kutsilyo na tumutusok sa akin. Narinig ko ang mga bulungan. Napakaswerte ni Gabriel sa asawa niya. Oo nga, sana gumaling na siya. Biglang may lumapit sa akin, isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit, ngunit merong isang kakaibang aura sa kanya. "Lia, anak," sabi niya, hinawakan ng aking kamay. "Kumusta ka? Matagal na tayong hindi nagkikita." Si Tita Baby, ang pinsan ni Nanay. Siya ang tanging kamag-anak namin na hindi kailanman nagtiwala kay Gabriel. Ang tanging taong laging nakakakita sa likod ng kanyang maskara. "Tita Baby," bulong ko, "nandito ka." "Siyempre," sabi niya. Mahina ang kanyang boses. Hindi ko pwedeng palagpasin ang malaking araw na ito. Alam mo naman, hilig ko ang mga drama. Ngumiti siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking kamay. Mahigpit. "Lia, alam kong nahihirapan ka," sabi niya. "Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa." Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking tainga. Ang tanging tao na nagtitiwala sa akin. "Tita, nasaan si..." Hindi ko natapos ang aking tanong. "Nandito na ako, Lia." Isang boses sa likod ko. Lumingon ako. Nakita ko si Maya. Nakasuot siya ng puting uniforme ng waiter. May hawak siyang tray ng alak. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ako nag-iisa. "Mahal, kailangan na nating pumunta sa entablado," sabi ni Gabriel. Hinawakan ang aking braso. Gusto kong magbigay ng speech. Napatingin ako kina Tita Baby at Maya. Tumango sila. Ito na. Habang naglalakad kami patungo sa entablado, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Ito ang oras. Ito ang gabing magbabago ng lahat. Inabot ni Gabriel ang microphone. Ang kanyang mga mata ay nagningning. "Mga kaibigan, pamilya, at mga kasosyo." Simula niya iyakan na pamaindim niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming anibersaryo. Ngayong gabi, gusto kong ipagdiwang ang pagmamahal ko sa aking asawa, si Lia." Ang lahat ay pumalakpak. Ngumiti si Gabriel sa akin. Isang perpektong ngiti. "Ang aking mahal," sabi niya. "Ang aking inspirasyon." Bagamat meron siyang pinagdadaanang pagsubok sa kanyang kalusugan. "Roarek!" Isang malakas na feedback ang nagmula sa microphone. Lahat ay nagulat. Napaatras si Gabriel. Ang microphone ay humugot ng isang mahabang, choy na tunog. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay. Roar! Ang malakas na tunog mula sa microphone ay bumalot sa buong bulwagan. Napaatras si Gabriel. Napakislot ang mukha niya sa gulat at inis. Ang kanyang perpektong nangiti ay biglang nabura. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa entablado. Ang kaganapan ay naging kalituhan. Para siyang sirang plaka. Ang microphone ay patuloy na umalingaw-ngaw. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Ito ang aking pagkakataon. Mabilis akong lumapit kay Gabriel. Kinuha ang microphone mula sa kanyang kamay. Hindi niya inaasahan ang bilis ng aking reaksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Pasensya na po sa technical difficulty." Sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Hindi nanginginig. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Pero minsan, ang mga technical difficulty ang nagbubunyag ng katotohanan. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan ang aking katatagan. Ang dating Lia na mahina at may sakit ay biglang nagbago. Tumingin ako sa mata ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nagulat, galit, at may bakas ng takot. "Ang gabi na ito ay totoo ngang tungkol sa pagmamahal," sabi ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pagmamahal na matagal nang nabulag.
pagmamahal na naghahanap ng kasinungalingan, at pagmamahal na sa wakas ay makikita na ang liwanag ng katotohanan. Lahat ay nagbulungan. May kakaiba sa aking mga sinasabi. Gabriel Montero, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Salamat sa mga taon ng pagmamahal mo. Pinindot ko ang isang button sa isang maliit na remote control na itinago ko sa aking palad. Biglang nagbago ang imahe sa malaking screen sa likod namin. Hindi na ang aming wedding photos. Hindi na ang mga larawan ng aming maligayang pagsasama. Sa halip, lumabas ang isang medical chart, ang aking pangalan, at ang diagnosis, schizophrenia, bipolar disorder, severe depression. Isang malaking gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ito ang medical history ko ayon sa asawa ko. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ang sabi niya, ito ang dahilan kung bakit kailangan kong uminom ng clozapine. Pagkatapos, lumabas sa screen ang resulta ng aking paghahanap sa internet. Ang side effects ng clozapine: memory loss, fatigue, weight gain. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at pagkalito. At ito na naman, sabi ko. Pinindot muli ang remote. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Lumabas sa screen ang kopya ng life insurance policy. Ang aking pangalan, ang beneficiary, Gabriel Montero. Ang halaga, 80 milyong piso. Isang malakas na ingay ang narinig mula sa mga bisita. Pera, sabi ko. Pera ang motibo? Gabriel, sa wakas, ay nakabawi. Ang kanyang muka ay naging pula sa galit. Nababaliw ka na, Lia. Ano ang pinagsasasabi mo? Hindi ako baliw, Gab, sabi ko. Kahit anong pilit mo. Ngunit hindi pa ako tapos. Pinindot ko ulit ang remote. Sa pagkakataong ito, isang audio recording ang tumugtog. Isang pag-uusap, boses ni Gabriel at Attorney Vega. Ang pag-uusap na narinig ko sa office niya. Attorney Vega, I'm just confirming the accident report. Is it ready for signing? Tanong ng boses ng babae. It's almost ready, Attorney Montero. Sagot ng boses ni Gabriel. Everything is in order. Just a few more days and your investment will pay off. At pagkatapos, isang bagong recording. Nababaliw na ang nanay mo, Ben. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Masyado na siyang matanda. Boses ni Gabriel. Gagawin ko ang lahat para maging akin ka, Lia. Kahit na kailangan kong patayin ang lahat ng bumubulag sa'yo. Boses ni Gabriel. Ang boses na yon ay hindi na malambing. Ito ay puno ng galit at pagmamay-ari. Ang mga bulungan ay naging ingay. Ang lahat ay nagulat. Ang aking nanay at kapatid ay nanlaki ang mga mata. Ang aking nanay ay nagsimulang umiyak. Tumingin ako sa kanila. Ang aking mga mata ay puno ng lungkot. Ito ang totoo, sabi ko. Ito ang pagmamahal na ibinigay sa akin ni Gabriel. Gabriel, ang kanyang mukha ay naging maitim. Hindi niya nakaya. Sumugod siya sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handang sumampal. Demonikang babae ka, sigaw niya. Papabagsakin kita. Ngunit bago pa niya ako maabot, isang kamay ang humarang sa kanya. Ang kamay ni Gabriel ay halos dumapo na sa aking muka nang biglang may humrang. Isang matipunong braso. Hindi ka makakapanakit ng iba, Gabriel Montero. Lumingon ako. Si Maya. Nakatayo siya sa pagitan namin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakasuot na siya ngayon ng kanyang uniforme. Inspector Maya del Rosario. Napaatras si Gabriel. Ang kanyang mata ay nanlaki. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sa hustisya, Gabriel, sabi ni Maya. Para sa kapatid ko at para sa lahat ng biktima mo. Sa likod ni Maya, sunod-sunod na pumasok ang mga pulis. May dalang mga cuffed at may mga baril sa kanilang mga baywang. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay. Nagkaroon ng kaguluhan. Inspector Maya del Rosario,
Arestado ka, Gabriel Montero, sabi ni Maya, para sa kasong pagtatangka ng pagpatay, pamemeke ng dokumento, at pagpatay sa aking kapatid na si Lena del Rosario at sa iyong dating asawa na si Sofia Ramos. Nagulat ang lahat. Ang pangalan ni Sofia Ramos ay lumabas. Isa pang biktima. Mga kasinungalingan, lahat yan ay kasinungalingan, sigaw ni Gabriel. Nababaliw ang babaeng yan, pati na rin ang pamilya niya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng lungkot. Hindi na galit, kundi awa. Awa sa isang taong bulag sa kanyang kasamaan. Gabriel, sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Ikaw ang baliw, hindi ako. Nilapitan siya ng mga pulis. Ipinusasan ang kanyang mga kamay. Pilit siyang lumalaban. Pilit siyang sumisigaw. Hindi niyo ako pwedeng pusasan. Kilala niyo ba ako? Ako si Gabriel Montero. Mayaman ako. Makapangyarihan. Sigaw niya. Ang batas ay para sa lahat, Gabriel. Gabriel, sabi ni Maya, kahit gaano ka pa kayaman. Habang nilalabas siya ng mga pulis, huminto si Gabriel. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataka. Minahal kita, Lia. Sigaw niya. Pinoprotektahan kita. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang mga pamilya mo. Lahat. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi mo ako minahal, Gabriel. Minahal mo ang kontrol. Minahal mo ang kapangyarihan at ang pera. Hinawakan ko ang aking leeg. Binigyan mo ako ng gintong hawla, pero hindi ko yan kailangan. Hindi ko kailangan ang iyong pera. Hindi ko kailangan ang iyong kontrol. Pagkatapos, hinubad ko ang aking wedding ring. Ang mamahaling singsing na simbolo ng aming pagmamahalan. Inilagay ko ito sa kanyang palad. Ibalik mo sa akin ang aking kalayaan, Gabriel, sabi ko. At ako, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo. Nanlumos si Gabriel. Ang kanyang muka ay naging putla. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala sa isang iglap. Hinila siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumalayo. Ang kanyang boses ay nawala sa ingay ng sirena ng pulis. Naiwan ako sa entablado. Ang lahat ay nakatingin sa akin. Ang aking nanay at kapatid ay lumapit sa akin. Umiiyak si nanay. Anak, patawarin mo kami. Sabi ni nanay, niyakap ako ng mahigpit. Hindi namin alam. Hindi namin alam na ganyan siya. Hinakap ko si nanay. Umiyak ako. Hindi ng lungkot, kundi ng kalayaan. Okay lang, nanay. Sabi ko. Wala nang Gabriel. Wala nang takot. Ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting lumayo. Bit-bit ang huling piraso ng bangungot na si Gabriel Montero. Naiwan kami sa bulwagan, sa gitna ng katahimikan na biglang bumalot sa lahat. Ang mga bisita, ang mga taong minsang humanga kay Gabriel, ay unti-unting lumabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagtataka. Naiwan ako sa entablado, kasama si Maya, ang nanay ko, at si Ben. Ang ilaw sa bulwagan ay unti-unting pinalabas. Nag-iiwan ng malalim na dilim sa bawat sulok. Ang mga kalat ng party ay nagpapakita ng kaguluhan na naganap. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami. Dahil hindi ka namin pinaniwalaan. Dahil nabulag kami sa pera niya. Lumuluha si nanay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Niyakap ko siya pabalik. Ang init ng yakap niya ay nakakapawi ng lamig na matagal kong naramdaman. Nanay, okay lang. Alam kong hindi niyo alam. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi niyo kailangan magpaliwanag. Si Ben, ang aking kapatid, ay lumapit din. Ate, sorry, naniwala ako kay Kuya Gab. Akala ko,
Siya ang mabuting tao. Hinakap ko rin si Ben, ang pamilya ko. Kahit na nagkamali sila, alam kong mahalaga pa rin ako sa kanila. Pero Leah, sabi ni nanay, humiwalay sa yakap. Ano na ngayon? Wala na si Gabriel. Paano na kami? Paano ang mga gamot ko? Paano ang pag-aaral ni Ben? Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ang kanilang mga tanong ay parang tinik na tumusok sa akin. Ang utang na loob. Ang obligasyon. Tiningnan ko si Maya. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay lakas sa akin. Nanay, hindi na tayo umaasa kay Gabriel. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Mula ngayon, ako na ang magtatrabaho. Aayusin ko ang lahat. Nagulat si nanay. Pero anak, sanay ka sa marangyang buhay. Paano ka makakatrabaho? Ngumiti ako. Natuto ako ng maraming bagay sa loob ng gintong hawla, nanay. At ngayon, gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko para makabangon. Leah, ang lahat ng ari-arian ni Gabriel ay i-freeze ng gobyerno, sabi ni Maya. Magagamit ito bilang compensation sa mga biktima niya. Alam ko, Maya, sabi ko, hindi ko naman kailangan ng pera niya. Ang kailangan ko ay ang aking kalayaan. Pagkatapos, hinubad ko ang aking sapatos. Ang mamahaling sapatos na ibinigay ni Gabriel. Inilagay ko ito sa entablado. Ang lahat ng ito ay hindi ko kailangan, sabi ko. Mula ngayon, magsisimula ako sa wala, sa aking sarili. Leah, hindi mo kailangang gawin yan, sabi ni nanay. Nandito kami para sa'yo. Alam ko, nanay, sabi ko, at salamat. Pero kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Naglakad ako papalabas ng bulwagan kasama si Maya. Ang nanay ko at si Ben ay naiwan sa loob. Nakita ko ang kanilang mga mukha na puno ng pag-aalala. Ngunit sa aking puso, alam kong ito ang tamang desisyon. Habang naglalakad kami sa labas, tumawag ang cellphone ko. Isang unknown number. Nag-aalangan akong sagutin. Hello? Sabi ko. Miss Leah Cruz Montero? Tanong ng isang boses. Ako po si Attorney Sanchez mula sa bangko. Mayroon po kaming importanteng impormasyon para sa inyo. Nakahanap po kami ng isang secret account na nakapangalan sa inyo. Ito po ay ginagamit ni Mr. Montero para sa money laundering. Ngunit dahil nakapangalan ito sa inyo, legal po kayong may karapatan sa pondo. Nanlaki ang mga mata ko. Secret account? Money laundering? Magkano ang laman ng account? Tanong ko. 50 milyong piso po, ma'am. Sagot niya. Nanlumo ako. 50 milyong piso. Isang malaking halaga. Tumingin ako kay Maya. Nagulat din siya. Attorney Sanchez. Sabi ko. Salamat sa impormasyon. Pwede bang i-donate ang pondo sa isang charity para sa mga biktima ng domestic violence? Nagulat ang abogado. Pero ma'am, kayo po ang may-ari ng pondo. Legal po kayong may karapatan. Hindi ko po kailangan ng pera, sabi ko. Ang kailangan ko ay ang aking kalayaan at sana makatulong ito sa ibang biktima. Ibaba ko ang cellphone. Isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang tunay na kalayaan. Hindi ang pera, kundi ang pagiging malaya mula sa anumang kontrol. 6 na buwan ang lumipas. Ang sariwang simoy ng hangin sa labas ay hindi na nakakapaniwala. Ito ay parang kanta ng kalayaan. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakasilaw, kundi nagbibigay liwanag sa bagong simula. Bumalik ako sa tondo. Hindi sa aming dating bahay, kundi sa isang maliit na apartment na malapit sa office ng isang NGO. Ang NGO na tinutulungan ni Maya. Isang organisasyon para sa mga kababaihan na biktima ng domestic violence. Bawat umaga, gumigising ako ng maaga. Nagluluto ng kape, nagbabasa ng dyaryo, at pagkatapos, pumapasok sa trabaho. Hindi na ako nakasuot ng mamahaling damit. Hindi na ako nakasakay sa mamahaling sasakyan. Pero mas masaya ako, mas malaya. Ang aking nanay at si Ben ay madalas bumibisita.
Mas naging maayos ang aming relasyon. Humingi sila ng tawad. Tinanggap ko. Alam kong hindi sila perpekto, pero pamilya ko sila. Si Maya ay naging matalik kong kaibigan. Kasama ko siya sa trabaho. Kami ang magkasama sa pagtulong sa mga kababaihan na tulad ko. Mga kababaihan na nawalan ng boses. Mga kababaihan na kailangan ng tulong para makabangon. Isang hapon, habang pauwi ako, nadaanan ko ang isang driving school. Naalala ko ang dating Lia. Ang Lia na pinagbawalan ni Gabriel na magmaneho. Delikado sa labas, mahal. Huwag kang magmaneho. Paalala niya lagi. Pero ngayon, wala nang Gabriel. Wala nang bawal. Pumasok ako sa driving school. Nag-enroll. Sa unang araw ng driving lesson, nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang manibela. Ang takot ay bumalik. Ang alaala ng kontrol ni Gabriel ay bumalik. "Ma'am, kalma lang po," sabi ng instructor. Dahan-dahan lang. Inilagay ko ang aking mga kamay sa manibela. Pinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim. Kaya ko to. Unti-unting gumalaw ang sasakyan. Mabagal, ngunit gumagalaw. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Pero sa bawat metro na tinatakbo ng sasakyan, naramdaman ko rin ang kalayaan. Sa loob ng ilang linggo, natuto akong magmaneho. Hindi ako perpekto, pero kaya ko na. Kaya ko nang magmaneho sa sarili kong buhay. Isang araw, habang nagmamaneho ako pauwi, nadaanan ko ang dating mansyon namin ni Gabriel. Ang gate ay nakasarado. Ang mga ilaw ay patay. Ang lahat ay tahimik. Parang isang haunted house. Ngumiti ako. Hindi na ito ang aking kulungan. Ito ay isa ng alaala. Isang masamang panaginip na nagising na ako. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Ang musika sa radyo ay malakas. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Ang lahat ay perpekto. Nang makauwi ako sa apartment, nakita ko ang isang liham sa aking mailbox. Galing sa bilangguan. Si Gabriel. Kinuha ko ang liham. Hindi ko binuksan. Tiningnan ko lang ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan ay parang anino na sumusunod sa akin. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Nilagay ko ang liham sa isang basurahan. Hindi ko kailangan ang kanyang mga salita. Hindi ko kailangan ang kanyang paghingi ng tawad. Ang kailangan ko ay ang aking kapayapaan. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana ng aking apartment. Isang bagong araw. Isang bagong simula. 6 na buwan. 6 na buwan mula nang makawala ako sa gintong hawla ni Gabriel. 6 na buwan mula nang matagpuan ko ang aking tunay na kalayaan. Umupo ako sa balkonahe, humihigop ng kape. Tiningnan ko ang mga tao sa ibaba. Ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pagsubok. Naramdaman ko ang koneksyon sa kanila. Hindi na ako nag-iisa. Maraming nagbago. Natuto akong magmaneho. Mayroon akong trabaho na mahal ko. Mayroon akong mga kaibigan na nagmamahal sa akin. At pinakamahalaga, mayroon akong sarili ko. Naisip ko si Gabriel. Ang kanyang pangalan ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng awa. Alam kong nasa loob pa rin siya ng kulungan. Nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Nagsulat ako ng isang liham. Hindi para kay Gabriel, kundi para sa sarili ko. Isang liham ng pagpapatawad. Pinatawad ko siya, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para makalaya ako mula sa galit at pait. At ang pamilya ko, mas naging matatag ang aming samahan. Alam kong nagkamali sila, pero alam kong mahal nila ako. Ang tanong, Wando, natawad na ba ng karakter? Oo, pinatawad ko si Gabriel. Hindi dahil sa tingin ko ay karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa bigat ng galit at paghihiganti. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Ito ang susi sa aking kapayapaan. 2. Nakahanap ba ng kapayapaan ng karakter? Oo, natagpuan ko ang kapayapaan.
Hindi ito ang kapayapaan ng katahimikan, kundi ang kapayapaan ng pagtanggap. Natanggap ko ang aking nakaraan. Natanggap ko ang aking mga pagkakamali. Natanggap ko ang aking mga sugat. At sa pagtanggap na yon, natagpuan ko ang aking tunay na kapayapaan. Ang buhay ay hindi perpekto. Mayroon pa ring mga hamon. Mayroon pa ring mga pagsubok. Ngunit ngayon, alam kong kaya kong harapin ang lahat. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-iisa. Anong aral ang naiwan sa audience? Ang aral na nais kong iwanan sa inyo, mga minamahal kong taga-subaybay, ay ito. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya, hindi kumokontrol. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagbangon pagkatapos ng bawat pagbagsak. Huwag kailanman hayaan ang sino man na kunin ang inyong boses. Huwag kailanman hayaan ang sino man na ikulong kayo sa isang gintong hawla. Dahil ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa puso at sa inyong pagmamahal sa sarili. Ang aking buhay ay isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging may liwanag sa dulo, laging may pag-asa, laging may pagkakataon para sa bagong simula. At ngayon, handa na akong sumakay sa sarili kong sasakyan at magmaneho patungo sa aking sariling kinabukasan. Malaya, malakas, at puno ng pagmamahal para sa sarili ko. Sa pagtatapos ng bawat kwento, laging merong natitirang bulong sa puso. Isang pasasalamat, isang alaala. At ngayon, sa paghinto ng huling pahina ng Gintong Hawla, nais kong mag-iwan ng isang liham para sa inyo, mga minamahal kong taga-subaybay na naging kasama namin sa bawat kabanata, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat ngiting sumilay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Bilang inyong manunulat, sinasabi kong hindi naging madali ang bawat salita na aming binuo. May mga gabing halos hindi ako makatulog. Iniisip kung paano ilalahad ang pinakamalalim na sakit, ang pinakamapait na traidor. Lalo na ang paglalahad ng mga sandaling si Leah ay nag-iisa. Halos nawawalan na ng pag-asa. Ang mga sandaling iyon ay parang tinaga ko ang sarili kong puso. Ngunit sa bawat hapdi, alam kong mayroong katotohanan na kailangan nating makita. Ang kwentong ito ay, sa totoo lang, hango sa mga kwento ng maraming Leah sa mundo, mga inspirasyon na nagbigay sa akin ng lakas para isulat ang bawat linya. Naway naiwan sa inyong mga puso ang mensahe ng Gintong Hawla na ang pag-ibig ay hindi dapat maging kulungan, kundi isang pakpak na magpapalaya sa atin. Na kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan, mayroong laging butil ng pag-asa na kayang tumubo, isang maliit na apoy na kayang lumaban sa pinakamalakas na bagyo. At higit sa lahat, ang kakayahang magpatawad, hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa kapayapaan ng sarili nating kaluluwa. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Kayo ba? Sa sitwasyon ni Leah, kaya niyo ring patawarin ang taong nagdulot sa inyo ng matinding sakit at pagtataksil? Anong gagawin ninyo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at pananaw. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, pakiusap. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ang inyong suporta ang aming inspirasyon para patuloy na gumawa ng mga kwentong tatatak sa inyong puso. Hanggang sa muli. Ako po si Clara, ang inyong tagapagsalaysay na nagpapaalam na may ngiti at pag-asa. Kwento, Gintong Hawla May Akda. Love verse, nagsalaysay, love verse.